Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. May isang bagay na lumitaw sa hearing sa Kamara, hindi lang masyadong napansin dahil nga nakafocus doon kay Madriaga. Nakuha kasi ng atensyon ang halos malaking atensyon doon sa testimonya ni Ramil Madriaga. Pero may isa pa na napag-usapan ko, lumitaw, mabilis nga lang, pasada lang. Kasi hindi naman full-blown trial yun eh. Pero magandang makita natin to kasi napakatibay na ebidensya nito. Laban kay Sara, alin yung tinutukoy ko? Yung tungkol sa confidential funds ni Sara. Ay di ba ang depensa ni Sara at inuulit-ulit ng mga DDS, ang sinasabi nila, paano naman magiging ebidensya laban kay VP Sara? Ang laban sa confidential fund, tungkol sa issue ng confidential funds, hindi pa naman daw ng COA. Yung notice of disallowance daw ay hindi pa naman nadidesisyonan ng COA. May nakapinding pa daw na appeal. Parang review. Totoo, may notice of disallowance ang COA tungkol doon sa mga confidential funds ni Sara, pero hindi pa naman daw kasi may appeal. Inuulit-ulit nila yan, may appeal. Hindi pa raw nadidesisyonan ng appeal, kaya bakit parang hinuhusgahan na daw si Sara? Kasi kapag sinabihan kang disallowance, notice of disallowance, ang ibig sabihin yan mga kabunyog, yung paggastos mo ay disallowed. Disallowed. Ibig sabihin, ginastos mo yung pondo, ginastos mo yung pondo sa hindi dapat paggastusan. Kaya, hindi pinayagan ng COA yung naging paggastos mo, dahil nagastos mo na yan, ibabalik mo yung nagastos na yan. Kasi disallowed nga eh. Kaya lang ang sinasabi ng mga DDS at sa ng mga abogado ni Sara, hindi pa naman kasi wala pang desisyon ang COA doon. Nag-appeal pa ang kampo ni VP Sara at wala pa namang desisyon. Kaya hindi pa yun pwedeng magamit na ebidensya laban sa kanya. Yan yung yan yung paulit-ulit nilang sinasabi. 'Di ba sinubpi na yung kinatawan ng COA? Sinubpi na yung kinatawan ng COA. Alam nyo kung ano? Actually, alam na natin yan noon pa. Sa hearing sa Kamara, alam na natin na may notice of disallowance. Kaya nga lang, ang palusot nga ng kampo ni Sara, wala pa namang desisyon. Kumbaga, naka-appeal pa sa COA. Okay, pag lumabas ang desisyon sa appeal, yun ang medyo ngayon, binunyag ng kinatawan ng COA. Mayroon na pong desisyon, latest po yan. Denied. Yun, denied. Binasura ang apila ni Sara Duterte na dun tungkol sa notice of disallowance. Mga kabunyog. So, dahil dininay yung apila ng kampo ni Sara, ayan, ibig sabihin, yan na ang talagang desisyon ng COA. Yan na yung desisyon ng COA. Wala na. Denied yung petition ng appeal. Ito. There was a mention of notice of disallowance and a pending appeal. And if I recall correctly, during previous hearings, the VP repeatedly stated during various media interviews that she filed an appeal in relation to the COA findings in the notice of disallowance issued. And I recall, I think part of the subpoena was that you were to bring all the documents. What is the subject of this appeal, Attorney Camora? Our notice of disallowance for the fourth quarter of 2022, Madam Chair. Fourth quarter of 2022, this would be OVP kasi wala pang debit po. No? OVP po. So, Attorney Camora, ano po yung status ng appeal na ito? Madam Chair, the Commission Proper of the COA has already decided on the appeal po. Can you say that again, Attorney Camora? The Commission Proper has decided on the appeal na po. The Commission and Bank has decided already on the appeal. Commission Proper po. The Commission proper has decided already on the appeal. Yes, Madam Chair. Okay. You may continue, Honorable Gutierrez. Thank you, Madam Chair. This is a development po, no? Kasi last time wala pa. So,
Meron na palang decision. Do you have a copy of this decision, Madam Chair? I have a copy po, and although hindi po namin siya nasama sa submissions for today, we could give yung digital copies po. Madam Chair, ano po yung finding ng COA dito? They affirmed our disallowance po. Madam Chair, since you have the copy on hand anyway, can you please read the dispositive portion of the ruling? For a while lang po. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Ms. Sara Z. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Dispersing Officer, and Ms. Julieta L. Villa del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds, Audit Office, Notice of Disallowance Number 2024-002-100 for 2022, dated August 8, 2024, on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022 in the amount of 73,287,000 is affirmed. Kaya nga, improperly spent, mali yung pagkakagastos. Illegal yung pagkakagastos. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Denied na. Magkano yon? 73 million. 73 million yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung ayan, basahin nga natin. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Ms. Sara Z. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Disbursing Officer, and Ms. Julieta L. Villa del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, OVP, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds, Audit Office, Notice of Disallowance number 2004-002-100, 2022, dated August 8, 2024, are on the confidential expenses of the OBP for the period from December 21 to 31, 2022, the amount of 73,287,000 pesos is affirmed. Permado ng mga commissioners ng COA. Affirmed yung desisyon na binigyan ng notice of disallowance ang tanggapan ni Sara Duterte. Ayan. Anong ibig sabihin yan mga bunyog, mga kababayan? Ang ibig sabihin yan, improperly spent. Illegal ang pagkakagastos. Ngayon, pinapasauli yung 73 million. Pinapasauli. Pero, hindi ibig sabihin yan na pinapasauli, hindi ka na pwedeng kasuhan pa dyan. Pwedeng kasuhan yan. Pwedeng gamitin ngayon yung notice of disallowance para kasuhan siyang kriminal. Para kasuhan ng kriminal. Sa impeachment, yan na ang matibay na matibay na yan na ebidensya sa impeachment. Matibay na yan na ebidensya sa impeachment. Diniklara na talaga ng COA. Kahit sa appeal talagang pinagtibay ng COA. Nag-appeal si Sara pero denied. So ibig sabihin illegal ang pagkakagastos ni Sara Duterte. Ngayon, mayroon pang hindi lang yan. Mayroon pang 375 million. Iba pa ito mga kabunyog. Tapos sabi nyo, bago rin ito, Madam Chair, na nag-issue ang ICFAO, tama po ba, ng Notice of Disallowance para sa 3 quarter, para sa paggamit ng confidential funds sa 3 quarter ng 2023, the first 3 quarters. Tama po.
Tama po, Madam Chair. Okay, at magkano po yung amount? Yung po bang buong, kasi per quarter, hindi po ba ang nire-release at ino-audit nyo ay 125 million na confidential funds. So, yung notice of disallowance says for the 3 quarters ay para ba dun sa buong 125 million or partial lang po? It's for the entire 375 million na po. It's Yung for the, 3 okay. quarters. So it's for the entire 375 million pesos. So yung buong confidential funds na po. Yes, Tama. Madam Chair. Okay, very clear. O, ito. Yung isa, dinesisyonan na sa appeal. Itong pangalawa, panibago na naman na notice of disallowance. Dito mas malaking amount, 375 million pesos. Noong 2023. O yan lahat yan galing sa COA. At kanina yan nalaman. So, dapat bang ma-impeach ang presidente ang vice presidente sa ganyan? Siyempre. Siyempre, vice presidente ka. Tapos ganyan yung mga notice of disallowances sa'yo. Hindi na lang yan ngayon simpleng desisyon na talaga. Denied na yung appeal ni Sara. Matibay na ebidensya na yan. Yan ay matibay na ebidensya na sa betrayal of public trust. Yan ay matibay na ebidensya na sa culpable violation of the Constitution. Bakit? Magtitiwala pa ba ang publiko sa'yo? Magtitiwala pa ba ang publiko sa'yo? Binitri mo ang tiwala sa'yo ng publiko. Confidential funds na nga yan. Ibig sabihin ng confidential funds, napakaluwag sana ng liquidation yan. Ibig sabihin, hindi naman kailangan ng mga official na resibo yan. Pero ang ginawa mo, illegal pa rin yung pagkakagastos mo. Talagang, yun ngang sinabi ni yung kasi ang sinabi ni Madriaga, ang totoo naman talaga daw, nung 125 million na yan, hindi naman yan ginastos. 18 hours daw na i-dispose niya na yung 125 million na yan. O ngayon, nag-liquidate si Sara. Nag-liquidate. Pag-liquidate niya, niliquidate yung 125 million. Siyempre, may nakalusot na ilan. Pero yung 73 million, talagang malinaw. Malinaw talaga na illegally spent. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. So yan, ebidensya na yan. Ebidensya na, napakalinaw ng ebidensya. Naghahanap ng mga ebidensya itong DDS, wala naman daw ebidensya. Ito na yung pinaka-ebidensya. Pinaka-ebidensya ito. Yung sinasabi nilang wala pa namang patunay kasi hindi pa naman daw nagdesisyon ang COA talaga. Ayan, may desisyon na. Kanina lang lumabas. Kinumpirma. Denied ang kanilang appeal. Talagang, So, anong ibig sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan? Yan ay patunay na walang tiwala na ang publiko. Betrayal of public trust. Sa ganyan, malinaw na ebidensya na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.